Matinding pinsala ang iniwan ng lindol at tsunami sa Japan. Ang GMA News ang isa sa mga Philippine News Agency na nakapasok sa Sendai, na isa sa mga pinaka-apektado ng kalamidad. Mula sa Japan, may news to go, si Chino Gaston. Video ka na rin dyan. Kasalukuyang nakikiusap itong mga tauhan ng embassy dito sa mga nagbabantay ng mga otoridad papasok ng airport dahil re-rescuehin nga itong ilan sa ating mga kababayan na naiipit doon sa Sendai. So ngayon nandito tayo sa loob ng Sendai Airport, sa main terminal nila, kung saan nagsisilbi itong pansamantalang evacuation center. Mapapansin mo, napakatindi ng disiplina nitong mga tao to, kahit na emergency ay hindi nila kinuha o ninakaw ang mga supply ng gatas sa loob nitong stall na to, kahit pa emergency situation at nagkakagipitan na nagkakagawan ng pagkain at iba pang mga supplies. Naipit. Ito, ayan, kanya-kanyang camp out ang mga tao rito. Maraming putik, kung kaya't hanggang sa mga sandaling ito, military aircraft lamang ang maaring mag-landing dito. Dahil sa tindi ng lamig. Kailangan mo talaga mag-gloves dito ngayon dahil sinasabing 0 degrees nga ang temperature. Dito sa labas ay lalo na walang heating. Dito naman, nakita mo parang tumigil talaga ang panahon, no? Mula nung Biyernes. Ang airport train na siyang naghahatid ng mga pasahero papasok ng city ng Sendai ay nanatili na rito matapos tamaan ng matinding earthquake at ng itong rumagasan ng tsunami. Hindi man lang nasira yung train pero obvious na hindi na ito gumagana. Dito sa ilalim, sa aking likuran, andito na yung putik. Sabi ng mga tao, mabot yung tubig dito nang rumagasa yung tsunami, ng lakas ng tsunami. Mabuti na lang hindi tinamaan itong dalawang, o hindi sumabog o naapektuhan itong tila natin dalawang fuel bunkers na sa aking likuran. Kung kaya't hindi ito nagliyab at nagdulot pa ng napakatinding epekto. So, ito, ituro ko yung kaninang binigay ko o nabanggit ko. Nung nasa stairs tayo, ganyan kalakas ng tsunami, pinagpatong-patong, parang pinaglaruan nga ng higante itong mga sasakyan dito. Pinagpaliban ng paglikas ng mga Pilipino mula sa Sendai kahapon. Nangangamba kasi ang embahada roon sa pagkaubos ng gas para ibiyahe ang mga Pilipino. Mula Japan, may news to go si Chino Gaston. Chino. Yes, Howie, kasalukuyang naghihintay pa rin ng mga tauhan ng Philippine Embassy ng karagdagang instructions mula Manila kung ano ang dapat gawin dito sa mga kababayan nating sa Sendai. Kasalukuyang ang utos ng ating embahada ay stay put muna at huwag umalis ng kanilang bayan ang ating mga Filipino, mga kapwa Filipino dito sa buong bansa ng Japan. Dahil ngayon hindi pa natin alam o walang impormasyon na natatanggap ang embahada kung saan nga tatama kung meron man ang sinasabing radiation exposure. Ang kanilang abiso sa mga nationals natin dito ay magtungo na lamang sa mga evacuation centers kung saan na may supply ng pagkain at tubig, maging ng kuryente at heating. No? Sa ngayon, doble komplikasyon pa ang kakulangan ng fuel o gasolina o diesel at maging na rin ng pagkain. Sinubukan natin kaninang pumila dito sa tapat ng mga department stores na napakahaba ang pila kung saan nirarasyon nga ang mga pwedeng bilhing pagkain at supplies. Chino, pwede magtanong? Yes, Howie. Ano ba yung bilang ng mga Pilipino dyan sa Sendai? Sa pagtataya ng Philippine Embassy, umaabot sa 1,000 ang mga tao ritong nakatira sa Sendai area sa Miyagi Prefecture. Sa buong Miyagi Prefecture, 1,500 ang registered na mga Pilipino rito. Pero dahil ang Sendai ang siyang pinakamalaking syudad dito sa prefecture na ito, safe to say o ina-assume nila na dito ang concentrations ng mga Pinoy na nakatira nga dito sa bahagi na ito ng Japan. So sa ngayon, Chino, sa ngayon ba accounted for ang lahat ng Pilipino dyan? O meron pang sinasabing missing o hindi makontak? Yes, kasalukuyang inaalam pa ng mga
tauhan ng Philippine Embassy dito sa pangunguna ni Consul General Solfi Confiado, no? Sa nakaraang 3 araw, ang pagtataya ko hindi pa aabot sa 100 ng mga Pilipino na na-contact natin, no? Or na tawagan para malaman ang kanilang eksaktong kalagayan. Doon sa bahay ni Myra Mori dito rin sa Senday, kung saan siyang nagsisilbi na parang temporary headquarters ng ating Philippine Embassy mission dito sa Senday, ay may mga tao na nakarating doon, pero sa pagtataya ko wala pang 30 o 30 ang bilang ng mga taong naglabas-masok doon para makapag-register. Sa ngayon, ang ginagawa nila via Facebook, dahil ang kabutihang palad, up pa ang mga cellular networks dito, maging ang internet. So via Facebook, nagpaparegister ang mga taong ibig sumakay dito sa bus na nakatakdang bumalik ng Senday, bumalik ng Tokyo mula sa Senday. Sa ngayon, wala raw magagawa muna para sa mga tauhan na o mga Pilipino na naiipit ngayon sa Fukushima, dahil ang pagpapaliwanag sa atin ay hindi nga makabili ng enough fuel para marating ang Fukushima at ibalik sila dito sa Senday, kasi nire-reserva ngayon ang fuel nitong nag-iisang passenger bus para tumulak ng Tokyo sakaling magbigyan na ng go signal ang ating mga tauhan dito na lumikas papuntang Tokyo. So we have enough fuel from Sendai papunta ng Tokyo sa mga sandaling ito. Pero ang problema, sarado ngayon ang Tohoku Highway na siyang nagkakabit ng Tokyo, Fukushima at Sendai. Howie. Okay. Chino, one last, no? Kung may internet access sa mga Pilipino dyan at makausap mo sila, pwede mo silang i-advise na pwede mag-register sa GMA News online sa ating Pinoy Finder, no? Meron tayong entry form doon para mas madali silang mahanap o makontak ng embahada natin. Right. Yun na nga, napag-usapan din kahapon na malaking tulong nga itong ating facility na binibigay ng GMA Network para sa kanila, at marami na rin sa kanila ang nakapag-register. Madagdag ko lang, yung sinasabing 31, o malinaw ko lang na ang 31 na sinasabing nawawala ng Philippine Embassy ay hindi naman ito nawawala, kundi ito yung mga pangalan na ibinigay sa kanila para hanapin dito sa Senday, at sa pinakahuling impormasyon, wala na nga nawawala. Yung 31 na yan, all accounted for. Pero hindi pa natin masabi doon sa the rest of the Filipinos living here in Miyagi Prefecture. Okay, so magandang balita yan. Maraming salamat, Chino Gaston.